So what is up vlog? Welcome back to another video and napaka makulimlim po dito sa amin ngayon and it's already 6 o'clock no? Ng hapon. So okay, hindi ako nakapag-vlog na ginagawa tong crosswind pero ayun, may issue ako nakita dito sa sasakyan na to. So okay, one time ginagamit ko siya, so nilalayo-layo ko siya no. Bakit? Ba't ko siya ginaganon? Para syempre makita ko yung yung driving capability nitong sasakyan kasi second hand. And ayun patambak. So okay. Nangyari napansin ko siya nag-aircon ako and naka-idle lang siya. Malamig aircon, walang issue and everything. Tapos boom, napansin ko tong temperature is umangat. No, sa typical normal temp umangat siya. So nagtaka ako noon kung bakit ganun. So and yung radiator or yung engine niya is napakainit. Consider as parang ang lapit lang nung tinakbo ko pero para akong nag long drive yung pagbukas ng hood. Akala mo kagaling ng alam mo nag Clark ka balikan parang ganun no? Pero ang lapit lang ng pinuntahan mo. So sabi ko sa tatay ko is ipalinis niya yung radiator kasi duda na ako. So ayun, tama nga yung hinala natin no mga paps. So yung radiator niya is barado. Ito na. So lahat yata ng crosswind ang stock yata is ganyan, bakal or tanso pala, sorry. I don't know, bakal o tanso. Pero parang ganito lahat sila. Hindi plastic, no? So sa pagkakaalam ko mga paps, the difference of nakatanso and plastic is mas maganda yung plastic kasi kapag ka nag-overheat or nag-high pressure yung sa cooling system nyo, magkakarak yung ibabaw na parte ng tawag dito, radiator. So ayun, tama nga yung hinala ko, barado to, which is ayun nga, pinalinis na ng tatay ko kasi pumasok ako sa opisina and I'm preparing this car para sa long drive namin pa uwi ng Nueva Ecija. So dapat goods lahat. So, yun. Sabi ko, palinis niya yung rad kasi barado yun. So, all goods naman. Walang nagbabawas ng coolant, hindi nagbabawas ng tubig. Pero, meron akong, anong tawag dito? Agam-agam. And ayun nga, nung naka-idle is umangat ng onti temperature. So, walang problema sa engine. Ayos lahat. Good lahat. So, yun, bago water pump din. Wala tong thermostat ng mga boss. Ayun ang coolant. Ito distilled pa lang yata yung ginamit ng tatay ko, pero kailangan ko i-flush yun kasi meron pa yung mga kalakalawang ng mga boss. So hindi pa goods. So isang tapon pa ng tubig and then lagay ulit ng bago. Nalalagyan ko na ng konting coolant. So ayan. So yun yung ginawa or pinaano ko sa tatay ko na iyan tong radiator. Next is yung calibration ng injector dito. So nung last time kasi nilinis nga natin to, sobrang dumi. Sobrang baboy niyang loob to. So etong mga injectors niya is kailangan na ding malinis, no? Hindi ko lang sure kung saan banda nakalagay yun. So kailangan yun ipalinis or i-calibrate nga yung injector na yun, no? Kasi may napapansin ko kapag in-on ko to minsan hindi siya mag-i-start, mamamatay siya. Tapos pag pangalawang on mo, ayun, okay na. So anyways, madumi din to. So kailangan linisin lahat. So yun yung
isa sa mga issues dito sa ano namin. Injector na lang, okay na tong rod. So ayan. Pinagdududahan ko to no, mga boss, tong pump. Kasi dapat to tumitigas. Eh, pambihira minsan. Nakakailang pump ka na, di siya tumitigas. Ayun no, di siya tumitigas. Lambot lang siya. So ayan, at saka yung injector. So kailangan may calibrate. Piling ko may titipid pa to. Tipid na siya sa diesel pero meron pang ititipid to. So yun, all goods na siya. So mga boss, ayan ang resulta ng ating radiator overhaul. So ganyan kababa yung temperature niya mga boss. Nakatakbo na tayo. So pag nag-aircon kami, tataas siya ng konti lang, pero ganyan na siya. So yun nga, napansin ko kasi to na tumataas nung naka-idle lang, tapos naka-aircon ako sa loob. Tumaas lang siya ng konti. Sabi ko sa tatay ko, kailangan ipa-overhaul yung radiator. So all goods na. Ayan yun na may temp baba. And next problem namin is yung injector at saka yung transmission. So kailangan ipa-check yung transmission nito, pero tsaka na yun pagka ano na lang. At feeling ko wala na tong lining mga paps. So yun, put na lahat. So yun, all goods na yung temp. Ready to long drive na para safe tsaka maayos yung makina. Yan, all good, diba? So yun mga boss, all goods. So napakalaking bagay po ng pinapalinis yung rad sa mga ganitong sasakyan, no? So all good siya. Boom. So okay mga paps, ayun, dinrain ko yung tubig nitong radiator, ipa-flashing ko. So maganda na yung performance, and mas maganda mayroon tayong coolant. So ayan, nalagyan natin ng coolant and distilled water. So may coolant na tong reservoir nya. Tapos ayun, bakit namin ginagawa, matanggal pa po yung mga kalawang sa loob na tawag dito, nasa system pa nya. So again, kung magiging goods na tong tubig dito, hindi ko na to ipa-flashing. Pero pangalawa na kasi to guys. So ayan, all goods naman. So yun, this time lalagyan na namin ng coolant. So okay na yung performance niya, maayos na. Pero ipa-flashing lang natin para ma-remove yung mga excess na kalawang na nasa loob pa. So ayan, distilled water lang po ginagamit natin. Mas maganda gamitin nyo po distilled water, hindi tubig sa gripo. So ayun. So ayun mga paps, nalagyan na natin ng coolant. Wala pa lang thermostat to, no mga paps. So kapag ka may thermostat, iba yung process pero eto wala na to. So ayan muna, para lang sumingaw yung, hindi ko muna pinuno para sumingaw yung tawag dito, mga air dito sa system ng makina, cooling system ng makina. So hinahayaan ako muna sumingaw, mag-circulate muna siya. So mamaya pupunuin ko pa konti-konti. Pero ayan. So eto, wag niyo pong pinupuno. Yung iba pinupuno to, kagaya tatay pinuno kanina. Dito lang po yun, full. Mag-iwan kayo ng may hangin dito. So yun yung sinasagad hanggang takip. Hindi po ganun. So ayan, all goods naman. So what's up mga paps, back to Lancer tayo. So dami kong napapansin sa kotse na to. So yan, dami kong gustong i-check tagal ko na din hindi nagagamit. So ayun mga paps, hindi na to nakagarahe dun sa pinaglalagyan nitong kotse na to kasi may nangyayaring hindi ko nagustuhan. So pinlat kasi yung isang gulong ko, pero all goods. Yun, pinasingaw actually yung front right side.
nung gulong. So inalis ko na doon. Inuwi ko na lang sa bahay. So yun, namiss ko tong sasakyan na to. Gabi, tagal ko din siyang hindi talaga ginagamit, as in buwan. So yung gulong niya, since nung sinalbahe, pinahanginan ko lang mga paps. Walang pako, walang all goods. So yun, napagtripan lang kasi hindi naman niya totally na flat, no, na may karga pa ring hangin. 19 yung karga niyang hangin, and ayun, pinagtripan lang. So galing. Anyways, so yun, punta tayo ng Tarlac, and nakakamiss i-drive tong Lancer. Nakakapanibago kasi yung crosswind. Siyempre mataas yung crosswind, komportable, malamig aircon. But dito, kung sa bilis lang, mas mabilis to, tsaka mas malakas. So ayun, nakakamiss gamitin. So yun, let's go. Napakasarap drive it talaga. Lakas talaga ang bilis. So yun, comfortability doon ako sa crosswind talaga, pero sa dito talaga ako. So may mga issue lang ako na nakikita dito or napapansin na magaya nung manibela ko is ma-vibrate. Yeah, vibrate. Feeling ko din wala na sa alignment tong kasi pumupunta siya sa kanan. Ayan, pumupunta siya sa kanan. So mas magpo-preno ako, malakas yung vibration niya. Mas malakas yung inig. Okay. So ayun guys, bako din kasi dito sa SCTEX, pero yan, nakakamiss. All goods, temperature, yan, may gasolina naman, sobrang solid. So yan, next project ko, yung sound system. So bumili ako ng Orig Pioneer na 1 din na nakakonekta sa cellphone. May smart sync tawag nila, tapos speakers. Yan, gusto ko na lang ng matinong sound sa nagamit tong Lancer. Okay, chill lang ako, pero sana mabot ako dun sa office nila kasi susunduin ko siya. Yan, shout out kay boss Nakamontero. At least nakasabay ako. So bumitaw na lang ako mga paps para mag-video. Sarap talaga, sarap na sa feeling mag ulit na ganito, pag-drive ulit nitong Lancer. Sarap. I need a tune ECU para dito siguro sa sasakyan na to. Tunable ECU. Yan na lang siguro talaga. And ayun, i-direct coil. I mean, naka-direct coil na to, pero yung K20 coils na kailangan. So sarap. Nakakamiss mag 180. Nanginginig talaga yung manibela ko, grabe. So anyways, all goods, and lapit na ako malalabs sa exit. Yan. Wala. Ay, hindi ako nakapag-load ng RFID ko, grabe. So cash. Yung crosswind meron, may load. 2,000 years later. So mga paps, kasama ko na si Ralax. Kasi ito nakakatawang part. Lamin na lang cash. Pasok kami na yan o, NLEX. Wala kaming cash. Ang cash lang natin, magkano? 18 pesos, pusang gala. Tapos lalabas kami ng ano yun? Ano lalabas? Angeles.
hindi ko alam kung magkano yung toll. Pag to umabot ng 20, patay kami. Very, very, very may gulay. Good sa amin. Pumasok ng NLEX, 19 pesos dala o 18. Hindi ko kasi kinuha yung wallet ko. Well, good luck sa amin. So mga paps, Baka dito meron na dyan kami sa exit. Ayan na kami sa exit. So kulang kami ng 6 pesos. So yan, tatry ko. Good luck. Pagka-card. Naka-card kasi kami. Hindi rin ako nagdala ng cash kasi alam ko ito ang may wallet. Baka pwede. Ayun no, may ano. May ayun no, enforce. Ano ba tawag doon? Enforcer. Ay, tanong mo siya. Tanong siya. Sir, pwede magtanong? Magkano po ang Mabiga to exit dito? Mabiga. May ticket po kayo? Apo, meron po. Kaso wala kasi kaming cash guys, nagkulang. Pasayo nga po. Mabiga hanggang dito. Magkano exit? Kuko lang. Pwede po Pwede card. card? Pwede po. Yan lukas po yan. Tatay. Pwede manghiram 6 sabihin mo. Kaya may 10 ka ba? Babayaran ka. Babayaran ko. Ay, shoutout kay kuya. Shoutout kay kuya, paano? Mamaya. Balik ako mamaya. Ano pangalan mo guys? Tango po. Tango. Thank you kuya. Salamat kuya Tango. Thank you. Shoutout kay kuya Tango dito sa exit. 20%. Mamaya, bilan natin siya ng ano. Oo, magbibigay tayo. Bilan tayo, Babalik no? ako. Dito rin ako dadali guys. Tango. Ay. Uy, pero ano with all due respect may mga Pilipino pa pala na ganun yung ginagawa. So, shoutout kay Kuya Tango. Mamaya, bilan natin siya ng juice or ano. Hindi ano. Gagawin kong cash yan. Kakasya na lang. Oo, bibigyan siya sa 100. Sana nandito pa siya. Hindi mas maganda no, pagkain. Hindi, cash. At least, kung saan niya gustong kailangan gamitin. Grabe. Kasi po guys, wala din ako mga actually may mga barya ako. Pero nasa crosswind kasi tong kotse po is walang lalagyanan ng mga barya. Wala yung mga coins which is meron naman talaga. Pero shoutout again kay Kuya Tango. Yan. Kasi kulang kami guys ng 10 pesos. Ay, Hindi, 6 pesos nga lang. Pero tinen ko na. Shoutout sa kanya. Mamaya, ako naman. Bibigyan ko siya ng susukulihan ko yung niya. And yun, hindi daw pwede card dito. So cash talaga. Ano na? Naiwan ko yung ano ko eh. Ano na, Labs? Game, paliwanag ka. Ito yung card, ay yung ano ko. Ano na naiwan mo? Yung wallet ko, nandun yung mga coins. Ano? Naiwan ko. Paano kasi? Di ka pa nagtututbrush? Nag-toothbrush ako. Pinapatutbrush na kita. Nag-Facebook lang ako. Shoutout kay Kuya Tango. Mamaya, hanapin natin siya. Okay. Tinitigan na natin ako ano kanina eh. Alam mo nang buraot ng ano eh. Ay, hindi ka. 2,000 years later. Day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind
through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity.